Yummy! Apitami! Lasog-busog! This is Madam Chair! Hello sa ating mga kachiripik dyan. Kamusta na kayo ngayon? At yan, Busy Friday po tayo. Kaya nagkikriping. At ngayon ay humiling ang ating employer na tayo magluto ng pansit molo. Yan. At tayo ay gagawa ng pansit molo para po sa kanila at para sa atin na rin. So, samahan niyo po ako. Let's go! At yan nga po mga kachiripik, meron lang po tayo na giniling na baboy at saka baka. Pinaghalo po natin yan. At ginamit na natin ang food processor para po maano yung sibuyas, bawang at mga yan po, gumawa na po tayo na rin po ang nagbalot niyan. So yan po. Atin na pong bumili po tayo ng wrapper. Siyempre dun sa bilihan ng mga wrapper ng lumpia, ng dyan. Marami po tayong mabibili. At siyempre lang yung isang kutsarita na giniling na meron pong hinaluan na po natin ng paminta, asin, sibuyas, bawang at saka yung cilantro at saka yung spring onion. Minix na po natin yan dyan sa ating mixed meat. At yan nga po nilalagay na natin para sa pansit molo po natin. Yan. Ganyan lang po kadali ang ating ginagawa. Kapag marami po ang ating nagawa na pansit molo, ay lang po natin, anuhin lang po natin ng mga daliri, yung pinaka po niya, katulad po niyan. Yan. Para po hindi siya bumukadkad. Yan, para manatili po yung niya. Medyo basain po natin ng konting tubig para po magdikit-dikit siya pag po natin. At marami po ang magagawa niyan. Siguro yung binili po natin yan is siguro na sa mga 40 something like that. So yung tig 20 ay nilagay natin sa freezer. Pwede po nating i-freezer yan ng hanggang 3 months. Ang isa pa pong maganda po dito sa pansit molo, kapag gusto po nating ilagay sa freezer, di po ba pag pag nagluto po tayo, yung bumili po tayo ng yung may taba ng baboy. At tapos lagain po natin ng lagain, tapos ilagay po natin yung sabaw sa ref. Di ba pag nakita natin yung nabuo-buo, ilagay po natin sa gitna niyang ating ginagawang pansit molo para pag nilaga po natin ay soft po yung pinakailalim po niyan, yung pinakalaman ng pansit molo pag ilalagay po natin sa freezer. Actually, nagustuhan po ng employer kong lalaki nung nasa bakasyon yung mag-ina. Bali, shoutout nga pala kay Mylene Albior dahil nagbigay siya sa akin ng ginawa niyang pansit molo dahil nag-dinner kami sa kanila. Ay daming natira. Binigyan niya ako ng pansit molo. Yan. So, niluto ko, mag-isa lang naman si lalaki nakakain. So, binigyan ko siya ng bigay ni Maymay at nagustuhan niya. So, binidyohan pa niya yan nung nagustuhan niya, binidyohan niya at sinin niya kay amo kong babae na masarap daw, ganito, ganyan. Kaya, nung umuwi na yung mag-ina, nag-request siya sa akin na yun daw ang lutuin ko para sa dinner nilang magpapamilya pagdating ng babae. Kaya yan yung ginagawa ko na ngayon para sa dinner po nila. Dahil mamayang gabi,
nung kinagabihan, yan po ang dinner nila. So, yung ganyang karami po na yan, ilalagay natin yan sa freezer. Ipa-plastic po natin yung ziplock. At yan na nga pong niluto natin dahil mayroon pa po silang bisita na kasama. Ayan. Bali, 4 silang kakain dyan. Yan. Ano lang po tayo, chicken cubes. Kung wala po kayong chicken, yung broth. At yan nga, mga ka-cheers. Diba? Kahit sino po, kahit anong lahi, yung pansit mulo po ay nagugustuhan nila. Kaya pwede po nating, kumbaga try lang muna natin sa konti na ipatry natin sa kanila yung pansit mulo na yan. Napakagandang tawag nga na ni babae, yung soup. Sabagay, may sabaw nga naman. So, yun ang nakailang request na rin sa akin sila na lutuin niya. Lalo na nung nagkaroon sila ng bisita na galing sa ibang bansa. Sabi nila lutuin ko at ipapatikim nila sa kanilang mga kaibigan. Kaya naging busy tayo. Ang maano lang po dito yung pag-prepare. Kasi siyempre kung hindi ka makabili ng giniling na karne, talagang ikaw magtatadtad o ipo-food processor mo katulad ng ginawa ko. Food processor ko siya. Tapos inilagay ko na rin doon lahat ng mga samya niya para isang anuhan lang. Isang trabaho lang kasi magtatadtad ka. Kaya yan, napakasarap lalo na sa kayo magkakaibigan, magkasasa. At yan na nga po, yan yung freezer na natin. Niluto po natin yan. Pwede pong lagyan nyo ng yung pansit mulo po talaga is nilalagyan po ng isang egg pagluto na po siya. Yan po, trinay po natin dahil tayo lang naman ang kakain. Nung wala pong egg, so plain na lang po siya. So, nilagyan lang po natin ng konting chicken stock. Tapos, nilagyan natin ng paminta at saka sibuyas at konting bawang. Pinakuluan lang natin. Tapos, nilagyan natin ng paminta at saka asin at saka yung sugar para mag-balance yung lasa. Tapos, nilagyan din natin ng spring onions at saka ano nga ba tawag yun? Cilantro ba yun? Kinchay. So, yan ang ating dinner. At yan nga po ka-cheers. Kumbaga, ilang beses na po yung niluto natin sa kanila dahil talagang nagugustuhan po nila. Lalo na pag yung Friday night o Saturday night, gustong-gusto po nila yan. Ilang bisita na rin po nila na yan po ang pinapaluto nila kaya sa akin. Kaya, syempre, nakakataba ng puso na yung na nagugustuhan nila, lalo na yung Filipino dish. Kasi Filipino dish yan mostly sa may bandang Antique, Aklan. Doon yan galing yung pansit mulo na yan. Thank you kay Maymay na nag-ano sa atin yan. Nagbigay ng pansit mulo na hindi pa naluluto. Kaya pinatry natin sa kanila. So, nagustuhan naman po nila. Kaya every time na nagre-request sila. Kasi hindi naman po talaga ako ang nagluluto sa aking mga employer. Kundi si babae. So, pag gusto ng mga bata na ako ang magluto dahil mas masarap daw. Ganon. Minsan kasi sabi, Mommy, can Cherry cook our dinner? Pag noong una tinatanong, why? Because it's more yummy. Yun lang. So, every time na yun ang menu, ako ang nagluluto. Kaya yan, yung sa niluluto, pinapaluto talaga nila yan. Lalo pag nagbibisita sila na bago, pinapatikim nila. At siyempre, ang kapartner po niyan ay lumpiang Shanghai.
Ang ginamit po natin dyan ay yung prawn, yung malalaking prawn. Inano lang din natin, pwedeng tadtarin o kaya ay ipo-food processor din natin. Lagyan natin ng kimchi at saka konting yung beans, string beans yan. Tapos sibuyas, bawang, konting garlic powder. Pinaghalo-halo natin sa food processor. Tapos yun, yung binalot natin sa wrapper. Tapos prinito natin. Kailangan ang apoy is medium. Initin muna natin. Tapos ilalagay natin sa low fire pag nilalagay natin yung Shanghai para po hindi masunog at maluto ang ilalim. Tapos gumawa po tayo ng sauce. 3 sauce po ang ginawa natin. Yung sweet and sour. Tapos yung yung may ketchup na mayroong mayonnaise. Tapos mayroon yung yung suka at saka may garlic, bawang at sibuyas. Na ating nag-comment po, that would be nice idea. At syempre ganun din po kay Bike Tayo. Maraming salamat po sa pagsubaybay ng Madam Chair Channel. At syempre, ingat po kayong palagi. At syempre, sa isa pa nating nag-comment, maraming salamat po. At shout out sa inyo. At sana ay patuloy po tayong sumubaybay syempre sa Madam Chair Channel. It's appreciated much po ang inyong pagsama sa akin, sa aking mga vlog. Although it's not perfect, it's not really good ang ating mga videos, pero pagbubutihin po natin at pag-aaral. Mga ka-Chilipig, nagustuhan niyo po ba ang ating paggagawa ng pansit molo? At syempre, bawat isa naman ay may kanya-kanya tayong differences ng pagluluto ng pansit molo. Kaya sana yun niyo pong naibigan. At sa ating mga taga-subaybay ay maraming salamat po muli sa inyong lahat. At sana po inyong naibigan ay mag-like, comment down below at syempre subscribe na rin po sa hindi pa mga kaibigan ni Madam Chair para naman po lagi tayong happy. Yan lang po at maraming salamat at ingat po tayong lahat. Keep in touch sa our loved ones wherever you are. Bye po and God bless!